I've been a quiet listener po ng Nginig Stories Spotify podcast. You can call me Radar. And I hope na sana ay mapasama yung first ever Nginig Story entry ko. Hindi po sa akin ang kwentong ito. Kwento ito ng classmate ko noong grade 7. Gusto ko lang pong ibahagi ito since sobrang creepy pa din neto sa akin. Yung tita po ng classmate ko is dating estudyante din po sa school namin noong high school. Isa po itong malaking public school sa Naga City. Hindi ko po sure kung anong year pumasok yung tita niya. Pero ito pong nakakatakot na experience na to ay nangyari sa batchmate ng tita niya. Bale, nangyari po ito noong mga 90s. Sa campus po ito nangyari. Magdidilim na rin po noon, mga pasado 5 to 6 p.m. Parang katatapos lang daw po ata noon ng first Friday mass sa school. At karamihan ay nakauwi na. Eto daw pong estudyante na to na kabatchmate ng tita niya, nagpaiwan daw para i-ready yung lesson kinabukasan. So ang ginagawa po ng estudyante, isinusulat po yung lesson sa blackboard. When suddenly, may naaninag daw siya sa peripheral vision niya na may dumaan daw sa labas ng classroom. So basically, yung pinto ng classroom ay nasa right side ng blackboard. So mapapansin talaga kung may papasok or may dadaan doon. Then noong nilingon niya kung sino man yung dumaan, isa daw po iyong madre. Yung madre daw ay huminto pa sa tapat ng pintuan ng classroom. Nagtaka yung estudyante kasi nga katatapos lang daw ng misa noon. So parang inakala niya na itong madre daw na to ay baka nag-iikot-ikot lang or something like that. So huminto nga yung madre. Lumingon ito sa kanya at akmang papasok sa loob papunta sa kanya. Hindi naman daw na-bother yung estudyante nung una since madre nga daw po ito at wala naman daw kakaiba doon sa madre. Maamo naman daw ang mukha nito. Ang parang naiiba lang daw doon sa madre na yon ay yung suot nito. Dahil parang napakaluma raw nito. Yung parang patriangle pa raw yung belo. Para daw yung suot ng mga madre noong Victorian era pa. Papalapit na daw yung madre sa kanya. Then yung estudyante, nag-ready para mag-bless dito. So parang pinupunasan niya yung kamay niya nun since puro alikabok nga ng chalk. Then nung malapit na daw yung madre, nahulog daw yung panyo niya. So eto na. Pinulot niya yung panyo. Tapos ay napatingin yung estudyante sa may ibabang parte ng madre. At nakita niya na hindi daw nakatapak yung madre sa sahig. So technically, lumulutang daw ito. Nagulat daw yung estudyante at nanigas siya sa pagkabigla. Nagdadalawang isip siya nun kung tatayo pa ba siya at lilingunin yung madre. Heto, hindi pa rin talaga ako makamove on sa part na to. Paglingon daw po nung estudyante, habang unti-unti niyang itinataas yung ulo niya para tignan yung madre, bigla daw pong yumuko yung madre paharap. At yung mukha raw po nito ay malapit na sa mukha ng estudyante. At ang nakakatakot daw po dito ay nagbago raw po yung itsura ng madre. Parang naging demonic daw po. Parang naging bungo na raw yung itsura. Paglingon daw po ng estudyante, since yung mukha nga daw ng madre ay halos dumikit na sa mukha ng estudyante, ay nagchatchant pa raw ito ng Hail Mary, habang yung mga mata daw nito ay umiikot pa. Wala na daw pong balita pagkatapos ng insidente na yon. Basta ang sabi,
Natagpuan na lang daw po ng gwardyang naka-duty nung time na yon na parang nanigas na daw po yung estudyante sa sobrang takot. Yung dating school po namin na yun nung high school ay isa sa mga pinakalumang school sa Naga City. At saka yung isa po sa mga building na yon ay nagsilbing garrison ng mga sundalong Hapon dati. Marami pa pong paranormal encounters sa dating school namin. Kagaya na lang ng may nagmamarcha daw po ng mga sundalo doon. Tapos may nangyayari din daw po na parang may event sa loob ng building. Kahit na sobrang dilim naman sa loob ng campus. Yun lang po. Sana po ay mapasama ito. Salamat. Hello po, Boss Kira. Magandang gabi po. Naging daily listener na po ako sa inyo na nagsimula sa YouTube. Hanggang sa halos gabi-gabi na akong nakikinig sa inyo. Anyways, ako nga pala si Lance. Gusto ko lang i-share yung inig story ko. Isa po pala akong student athlete noong college pa ako sa isang sikat na engineering school sa Manila. Everyday ay may practice kami. Summer pala to, Boss Kira. At kapag summer, gabi ang ensayo namin from 7 p.m. to 12 a.m. At dahil pangarap ko dati na mag-PBA, lagi akong nag-extra work at natatapos ako mga 1 a.m. na. Meron kaming janitor assistant. Tago na lang natin sa pangalang Kuya Alex. Si Kuya Alex ay taga-bitbit ng mga ball bag at mga water container namin every time na may laro kami. At lagi siyang nanonood ng mga practice namin. Naging sobrang close din kami ni Kuya Alex dahil masaya at marami siyang kwento sa buhay. Every time na nag-extra work ako, si Kuya Alex ang tagapulot ko ng bola at taga-oras ko. Isang gabi, April 7, 2015, ng 12:25 a.m. Nagsushooting ako noon nang biglang dumating si Kuya Alex at pinatay ang ilaw sa gym kung saan kami nagpa-practice. Nagulat ako noon at nagtaka. Bakit niya ako pinatayan ng ilaw? Alam naman niyang nag-extra work ako noon. Deadman na lang ako at inon ko na lang ulit yung ilaw. Pagka-on ko ng ilaw, nagtaka ako bakit biglang nawala si Kuya Alex. Hindi ko na lang pinansin at hinayaan ko na lang. Baka ka ako nag-CR lang. So tuloy lang ako sa pagpapractice. Anyways, Boss Kira, si Mang Boy pala ang nag-o-off at nag-o-on ng ilaw ng gym namin every time na nag-e-ensayo kami. 1:20 a.m. Bumaba na ako sa dorm namin para maligo. May guard na umakyat sa dorm. Sinabi na naka-on pa ang ilaw. Sino daw bang nahuli sa gym? Bakit hindi pinatay ang ilaw? Sabi ko ako. Tapos dali-dali kaming umakyat ng guard sa gym at pinatay na yung ilaw. Habang pababa kami, sinabi ko kay Kuya Guard na nakita ko si Kuya Alex kanina at pinatayan nga kako ko ng ilaw. Nagtaka nga kako ako noon Bakit niya ako pinatayan ng ilaw? Alam niya naman kako yung gawain ko. Biglang nagtayuan ang balahibo ko sa sinabi ng guard. Ano daw bang sinasabi ko? Wala na raw si Kuya Alex. Ano ka kung wala na si Kuya Alex? Sabi niya, wala na raw. Patay na. Nasagasaan daw ng truck nung umaga pagpasok. Nung una, hindi talaga ako naniniwala. Sinabi ko kay guard na binobola mo lang ako Hanggang sa nakita ko na nga sa Facebook ni Kuya Alex na totoo nga.
Pumanaw na nga si kuya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit nagparamdam sa akin si Kuya Alex nung gabi na yon. R.I.P. Kuya Alex. Sana mapili mo ang kwento ko, Boss Kira. Salamat. Hello, Boss Kira. Bago lang po akong tagapakinig sa Spotify. Sana makasama sa susunod mong episode itong kwento ko. Sa tingin ko naman po ay worth it ang story. Nangyari ito last 2011 sa university na pinapasukan ko sa Pampanga na hindi ko na lang po papangalanan. Second year college ako nung mangyari ito. May girlfriend ako noon na siya nang napangasawa ko ngayon. Pero that time po ay 2 years pa lang kaming magkasama sa parehong university. Engineering ako noon at siya naman ay architecture student, kaya hindi maiiwasan ng panggabing schedule. Halos araw-araw ay gabi na kaming nakakauwi, kaya naman sabay kami laging umuuwi. May mga gabi na may pasok pa ako at siya naman ay wala na. Maghihintay na lang siya sa may kiosk or sa mga cafeteria sa university. At minsan naman, siya ang may pasok at ako naman ang wala. Nangyari ito mga 8 p.m. Lahat ng panggabing subject ay hanggang 9 p.m. lang. So 8 p.m. na nga nun. Kaya naman nagpa siya akong maghintay na lang sa tapat ng building kung nasaan yung classroom niya. So yung GF ko po nun, nasa 4th floor po sila. Para mas malinaw, hugis letter C po yung building. At may mga bench po doon na may bubong. At harapan po yung mga upuan na may lamesa sa gitna ng pa-letter C na building. Kapag dumungaw ka mula sa 4th floor, makikita mo ang mga benches kung saan ako nakaupo nung mga oras na yon. So dumungaw muna yung GF ko at nagpaalam sa akin na magsisimula na nga daw yung klase nila. At ako naman, naupo na ako sa isa sa mga upuan doon. Pag-upo ko, naglabas ako ng papel at ballpen at nagdrawing lang ng kung ano-ano dahil hindi pa naman kagandahan ng cellphone ko nung mga panahon na yon. Ilang minuto ang lumipas. May babaeng lumapit sa akin at kinausap ako. Sabi, "Pwedeng makiupo?" Medyo nagtaka pa ako noon kasi ang dami namang bakanting upuan. Pero dahil gabi na nga noon at parang mag-isa na lang din ako sa lugar na yon, dahil yung oras na yon ay last subject na nga ng mga panggabing estudyante, hinayaan ko na lang. Sabi ko na lang, "Sige." Sabay text sa GF ko. Kasi baka pag bigla siyang dumungaw at nakita niya akong may katabing ibang babae, magtaka siya. So nag-text ako sa kanya. "Babe, may nakiupo dito sa bench na inuupuan ko. Hindi ko kilala, pero baka friend mo." Sabi ko sa text. Hindi siya nag-reply. Siguro dahil nagsimula na yung klase nila. Kaya naman hinayaan ko na lang din. Umupo yung babae sa harap ko. Sabay-sabing, "May hinihintay ka ba?" Sumagot naman ako ng, Oo, GF ko. Ikaw?" Tinignan lang niya ako, tapos ngumiti ng bahagya. "Anong pangalan mo?" Ang tanong niya sa akin. Sinabi ko yung pangalan ko, sabay tanong din ng kanya. Ikaw?" Binanggit niya yung pangalan niya, ngunit hindi ko maintindihan. So tinanong ko ulit. Pero kahit anong sabihin niya, kahit anong ulit niya, hindi ko pa rin maintindihan.
na para bang nabibingi ako kapag sinasabi niya yung pangalan niya. Kaya sabi ko sa kanya, "Ano ulit? Hindi ko magets, sulat mo na lang." Binigay ko yung ballpen at papel ko sa kanya at ipinasulat ko nga yung pangalan niya. Nagulat ako nung binasa ko dahil napaka-common ng pangalan na isinulat niya. Ngunit bakit hindi ko maintindihan ng mga oras na binabanggit niya? Itago na lang po natin siya sa pangalang Ann. Ayokong banggitin sa iba ang pangalan niya kahit na ilang beses ko nang naikwento ito sa mga kaibigan at kamag-anak ko. Pagkabasa ko, sabi ko na lang, "Nice to meet you, Ann." Hindi siya sumagot pero ngumiti lang siya. Tulad nung ngiti niya nung tinanong ko kung sinong hinihintay niya. Pagkatapos nun ay ibinalik niya na yung papel at ballpen sa akin at nagsimula na ulit akong mag-drawing ng kung ano-ano. Habang siya naman, nakaupo lang siya sa tapat ko. Hindi ko na siya pinapansin ng mga oras na yon, pero nararamdaman kong nakatingin lang siya sa akin. Bago mag-alas 9 ng gabi na yon, nag-text yung girlfriend ko na palabas na daw sila at patapos na yung klase. So tumayo ako at tumingin sa itaas kung saang floor siya at nakita kong nakadungaw siya. Sigurado ako na nung mga oras na yon ay nakita niya si Ann. Kaya naman itinext ko siya. "Kilala mo ba siya, babe?" Hindi pa rin siya nag-reply sa text ko. Sa tingin ko, nagkukwentuhan silang magkakaklase habang pababa ng hagdan. Dahil wala pa pong elevator yung building na yon noong mga panahon na yon. Tinignan ko si Ann at sinabi kong, "Alis na ako ha. Pababa na yung girlfriend ko." Tumayo siya at parang sumunod sa akin. Kaya naman talagang naisip ko na baka magkakilala sila ng girlfriend ko. Na baka gusto niyang kausapin. Naglakad ako papunta sa may hagdan kasabay siya. At siguradong sigurado ako nung mga oras na yon, nakasama ko talaga siya. Dahil nakikita ko siya sa may gilid ng mata ko. Pagbaba ng girlfriend ko, sabi ko, "Babe, si Ann nga pala." Kahit alam ko sa isip ko na magkakilala sila. Nagulat naman ako sa sinabi ng girlfriend ko. "Sinong Ann?" Lumingon ako sa side kung nasaan si Ann. Pero wala na siya dun. Nagpalinga-linga pa ako sa paligid. Pero wala akong makitang ibang babae roon. Sabi ko sa GF ko, "Si Ann, yung kasama ko kaninang nakaupo, hindi mo ba na-receive yung text ko?" Hindi nga niya nakita yung text ko kasi busy daw siya ng mga oras na yon. Tinanong ako ng girlfriend ko, "Kailan mo kasama?" Sumagot naman ako, "Kanina pa, kaya nga tinext kita agad. Tapos kaninang paglabas mo, dumungaw ka pa, di ba? Hindi mo ba kami nakita nun?" Matatakotin po ang girlfriend ko. Kaya naman minura niya lang ako at biglang naglakad ng mabilis na halos maiwan na ako. Pilit ko siyang tinatanong, "Hindi mo ba kilala si Ann? Alam kong nakita mo kaming magkasama sa bench kanina." Minura niya na naman ako, sabay sabing, "Nananakot ka ba?" Pinakita ko sa GF ko yung sulat kamay ni Ann na isinulat niya sa papel na ibinigay ko kanina. Hindi niya tinignan, tuloy lang siya sa paglalakad ng mabilis at sinabi niya sa akin na ayaw niya daw pag-usapan. Yun na po yung huling pag-uusap namin ng GF ko tungkol kay Ann dahil natatakot siyang pag-usapan ito. Makalipas ang ilang araw, naglalakad ako sa koridor papasok sa klase namin nung makita ko si Ann sa tapat ng classroom namin. Nilapitan ko at kinausap ko siya. "Uy Ann, saan ka nagpunta nung nakaraang gabi?
Bakit hindi na kita nakita? Bigla ka na lang nawala eh. Ngumiti lang ulit siya sa akin at nagsimulang maglakad palayo. Hindi ko na lang pinansin dahil hindi naman talaga kami magkakilala. Pagkatapos ng klase ko, tumambay kami ng mga kaklase ko sa cafeteria ng university dahil may 2 hours kaming free time nun. Nakita ko na naman si Anna nakatayo sa may sulok na parang may hinihintay. Nilapitan ko ulit at kinausap. Ann, balita. Sino hinihintay mo? Hindi na naman siya sumagot pero ngumiti lang ulit. Nawirdohan na ako sa kanya nun at hinayaan ko na lang. Isang araw, nakita ko siya sa may tapat ng bahay namin. Gulat na gulat ako nun dahil hindi naman kami nag-uusap at hindi naman kami magkakilala talaga. Lumabas ako ng bahay para lapitan at kausapin siya. Pero paglabas ko, wala na siya sa tapat ng bahay namin. Ilang oras ang nakalipas. Nakita ko na naman siya sa tapat namin at nakatingin lang. Doon na ako nagtaka. Kinausap ko na yung kapatid ko. Tinanong ko kung nakikita niya ba yung babaeng nakaharap sa bahay namin. Ang sabi ng kapatid ko, "Babae? Wala naman kuya." Doon na nagtindigan lahat ng balahibo ko sa katawan at talaga namang kinilabutan ako. Kinabukasan, may klase ako noon. Laking gulat ko nung makita ko si Ann sa tapat ng classroom ko habang naglalakad ako. Natakot ako pero nang bigla kaming magkatinginan, ay ngumiti na naman siya. Pagkatapos niya akong ngitian, ay kitang-kita ng dalawang mata ko na lumakad siyang palayo at bigla na lang nawala na parang bula. Natigil ako sa paglalakad at nahimasmasan na lang nang bigla akong tapikin ng kaklase ko. "Uy, tara na, andyan na si sir," sabi niya. Doon ko napagtanto ang lahat, na ang kausap ko nung gabing hinihintay ko ang girlfriend ko ay hindi na isang tao. Nagtuloy-tuloy pa ang mga ganitong pangyayari na halos araw-araw ay nakikita ko siya. Sa university, sa bahay, sa simbahan, maging sa mall na pinupuntahan ko ay nakikita ko siya. At parang nasanay na lang din ako. Kapag nakikita niyang nakatingin ako sa kanya, ngingiti lang siya. Tapos bigla na lang mawawala. Hanggang sa mga panahon na to ay patuloy pa rin ang mga ganitong pangyayari, Boss Kira. Kinukwento ko ito kay na mama at mga kaibigan ko. At sinasabi nila na itanong ko kung anong gusto ni Ann at bakit sunod siya ng sunod sa akin. Sinubukan ko na siyang tanungin ilang beses na. Ngunit ngiti lamang ang natatanggap kong sagot mula sa kanya. Hindi na rin siya nagsalita simula nung gabing unang beses kaming nagkita. Schoolgirl po ang nilagay kong title dahil noong una kaming magkita ay naka-uniform lang din siya tulad ng uniform ng university namin. Pasensya na boss kung medyo magulo yung pagkakakwento ko. Ikaw na po sanang bahala. Yun lang po. More power and salamat. Field trip namin noon sa isang matandang gusali sa Maynila. Hapon na yon. "O, sakay na. Uwian na tayo. Tawagin na lahat ng classmate nyo. O, ikaw Liam.
Ikaw na magbilang ng mga classmates mo. Utos sa akin ng teacher ko. Sige po, ma'am. Sagot ko naman. 1, 2, 3, 4, 25, 26. Ba't parang kulang ata? 27 po tayo, ma'am, di ba? Wait. Ayos kasi kayo mga gar. Bibilangin ko ulit 1, 2, 3, 4, 6, 24, 25, 26. Kulang talaga eh. Sinong wala? Sigaw ko. Nagtinginan silang lahat. Tinutukoy kung sino ang wala pa at hindi pa nakakabalik. Liam, si Ronick. Sabi sa akin ni Mary. Ayaw nga no, kanina ko pa hindi napapansin yun. Sabi naman ng isa ko pang kaklase. Dali-dali akong pumunta sa teacher ko at sinabing wala pa si Ronick. Si Ronick ay isa sa mga classmates kong antukin, palabiro, bully at mahangin. Excuse me po ma'am, kulang po tayo. Wala pa po si Ronick. Oh, ano pang inaantay nyo? Hanapin nyo na at malapit nang magdilim. Aabutan tayo ng traffic sa daan. Utos sa amin ni teacher. Ay naku, bulong ko. Tara, sama tayo gar. Sambit ko sa isa ko pang kaklase na si Jerry. Si Jerry ay isang tahimik, may pagka-introvert pero matalino. Habang naglalakad kami, napansin ko si Jerry na parang iba ang ikinikilos. Gar, ano nangyari sa'yo? Nilalagnat ka ba o natatae? Namumutla ka na oh. Tanong kong pabiro sa kanya. Wala to. Sagot niya sa akin. Maya-maya pa, nakaramdam ako ng kakaiba. Naknang. Wait lang gar, tawag ng kalikasan. Hihilang ako. Di mo ba nakikita? Under maintenance yung nakalagay sa pinto oh. Sigaw sa akin ng nerdong kaklase ko. Di sa likod na lang. Pinigilan ako ni Jerry. Kaso nakapagbukas na ako ng zipper Subalit hindi ko rin naituloy ang pag-ihi nang makita kong may nakahigang tao doon. Napasigaw ako nun. May patay doon sa likod ng CR. Dali-dali namang nagsipuntahan ang lahat para tignan ang nakita ko. Si Ronick pala. Naliligo sa sarili niyang dugo. Tadtad ng saksak ang dibdib niya at tiyan. At ang ice pick na ginamit ay nakatarak pa sa kanyang kaliwang mata. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Nanginginig ang buo kong katawan. Namamanhid. Wala akong marinig na kahit anong ingay. Ang iba ay nag-iiyakan na. Pinapaypayan noon ang nahimatay kong teacher. Yung iba, kumontak na ng ambulansya at pulis. Ang iba ay kanya-kanya namang kuha ng litrato. At ang iba naman ay nagbi-video pa. Si Jerry. Biglang parang may bumulong sa tenga ko. Umiiyak siyang nilapitan ko. Nakalupasay. Humihikbi. Siya kasi, lagi niya akong binubuli.